ang lugar na ito kung saan sila naglalaban halos masira at sumabog na nga. Dahil nga sa nangyaring labanan nila Jing at Don Briggs. Konting-konti na nga lang at sasabog na nga siguro ito. Makikita naman natin dito si Beyond Netero na nakaharap niya nga etong sila Jing at Don Briggs. Don Briggs, mukhang hinang-hina ka na at wala ka ng lakas para lumaban pa. Kaya naman hindi na ako mahihirapan pa na kunin sa'yo. Mabuti pa, sabihin mo na kung ano man ang nais mo. At kung ang dahilan kung bakit ka nandito, huwag mo nang patagalin pa. Madali ka naman palang kausap. Kung ganoon, ibigay mo na sa akin ang kapangyarihan kung ano man ang bumabalansi sa lugar na ito. Pasensya na pero hindi ko pwedeng gawin dahil alam ko naman nang balak mo ay masama para gamitin ang kapangyarihan mo. Ano? May alam din pala si Beyond Netero kung ano ang kapangyarihan ng bumabalansi sa lugar na ito. Pero delikado kung mapapasa kanya ang lahat ng kapangyarihan yun. Siguradong magiging magulo ang lahat kung mapapasa kanya ang lahat ng kapangyarihan yun. Pati ang mga mundo ng mga tao ay madadamay. Kaya naman hindi talaga pwede. Pero anong magagawa namin ngayon? Ngayon pa, nawala na kaming kalakas-lakas para labanan siya. Delikado ang sitwasyon namin ngayon. Balik nga tayo kung saan na nga naglalaban etong sila Razor, Illumi at Chrollo. Makikita nga natin ang hukay na yan kung saan pinagbaunan ni Razor. Sa palagay mo, tama na ba yung ginawa natin sa kanya para matalo siya? Kung ganun man, napakahina niya naman masyado para lumaban sa atin. Hindi ko nararamdaman ang kanyang aura. Pero na lang kung magaling siyang gumamit ng aura at may tago niya ito. Siguradong matibay ang isang yan. Ngunit, ano na nga ba ang nangyari dito nga kay Razor? Sa tindi ng ipinakitang kombinasyon ni Illumi at Chrollo, ay eto na nga. At buhay na buhay pa nga etong si Razor. Mahirap talaga kung dalawa ang kalaban at sabayan pa na malalakas na ninyoser ang kaharap ko. Man, dapat ko nang seryosohin at hindi na pagbigyan ang mga ito. Baka sakaling maunahan pa nila ako. Kaya naman, maging kampante. Ngayon, ako naman ang atake. Kaya handa kayo talaga dahil hindi ko na kayo pagbibigyan pa. At nag-uumpisa na ngang kumilos ng seryosohan, eto ngang si Razor. Huwag na ang mga batong nakatakip kung saan nga nababaon, eto nga si Razor. At tila gulat na gulat nga itong dalawa dahil sa ginawa ni Razor. Mukhang tama ka nga sa sinabi mo, Chrollo. Kaya naman dapat tayong mag-ingat sa isang ito at hindi siya basta-basta. Tama nga ang hinala ko. Marahil, sinusubok niya lang tayo kanila at itinatatsa kung anong kaya natin gawin. At kung paano tayo makipaglaban. Malakas ang isang ito, kaya mag-iingat ka. At ayan na nga, biglang labas nga dito ang abilidad ni Razor. Napakabilis na ng pagsulpot ng dalawang abilidad neto nga ni Razor. Ano naman ang mga ito? Ito ay isang abilidad niya. Pumorma na nga para sa pag-atake. Ngunit, nagpalit nga ito na naging si Razor nga bigla at inatake naman agad itong si Chrollo. Enjoy watching. At sapul na sapul. At ayan na, napakalakas nga ng pag-atake ni Razor. Ramdam na ramdam nga ni Chrollo ang atake yun dahil napakalakas din naman ang pisikal nito nga ni Razor. Napakalayo nga talaga ng itinalsik niya dahil sa lakas na suntok na yun. Ano? Kaya niya magpalit ng pwesto sa pamamagitan ng abilidad na ginawa niya. Itong mabilis ang ginawa niya yun. Hindi namin halos makita ni Chrollo. Tatay kay Chrollo na kung saan nga dumikit niya ito sa malaking bato dahil nga napakalakas naman suntok
ni Razor sa kanya. Napakalayo nga ang tinalsik nito. Sa atake ko yun, mawawalan siya saglit ng lakas. Kaya naman sasamantalahin ko para atakihin naman ang isa. At nakikipaglaban pa nga rin si Louie sa abilidad ni Razor. Sasamantalahin niya naman ito habang bagsak pa nga itong si Chrollo. Medyo magulitan niya nga ito. Hindi lang basta aura ang ginamit niya. Ginamitan niya itong napaklas at pulidong aura para maging matibay. At eto na nga si Razor para umatake. Paano? Hindi ako magiging mabait sa inyo. Kaya naman, ihanda niyo ang sarili niyo. Sapul na itong si Louie sa ginawang atake ni Razor. Ginawa niya na naman. Ginawa niya na namang makipagpalit sa abilidad niya. Pasensya ka na, Kilo. Pero hindi ko dapat pagbigyan ang kapatid. Hinagis nga ni Razor si Louie pataas. Ngunit ano naman kaya ang gagawin ni Razor? Hindi pa ako tapos. Kaya naman, para sa'yo pa rin. Ano ito? Ano naman itong bumabalot sa paligid ko? Isang aura? Hindi kaya. Isa na naman to. Isang matindi na atake ni Razor. At eto na nga. Tumalon nga ng napakataas si Razor para sundan nga ang aura kung saan nababalot etong si Louie. At sabay, binalutan niya nga ng aura etong si Louie para magmukhang bola. Sino bang bakla meron ito? Nagkamali kami ng tansya at kalkula kung ano kaya niyang gawin. Isa pala siyang malakas na user. Binalutan ko siya ng aura para maging mas malakas ang impact ng pag-spike ko. At isang malakas na pag-atake ang ipinakita na naman ni Razor sa atin. Ngayon, bagsak na ang dalawa. Pero sigurado akong babangon pa rin sila. Sa kabilang banda ay makikita naman natin dito si Chrollo. Dahil nga sa ginawang atake ni Razor, ay tila nakahiga pa nga rin ito. Malakas pala ang isang ito. Kung sa bagay, si Jing pala ang nagturo sa kanya. Yan na nga bang sinasabi ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko, Ilo. Dahil ikapapahamak mo ito. Sa ngayon ay wala kami magagawa. Ilo, anak. Sinasabi ko naman sa'yo dati pa. Ang pagiging kahaman mo sa pangyarihan ay ikapapahamak mo. Kung gano'n ang isang yun, si Louie ay katugo ko pa rin pala. Napakagandang laban. Napakasarap panoorin. Kaya naman hindi ako nagsisisi na sumama ako pumunta rito. Ang galing. Kayang-kaya sila ni Razor. Tamang-tama ito para makapagpahinga pa kami. At lalong-lalo na si Master Jing. Ang galing ni Razor. Pero nag-aalala pa rin ako sa kanya. Dahil meron pang isa sa kanila na hindi kumikilos. Kuya Louie, tama na. Huwag ka nang lumaban pa. Ikakapahamak mo lang ito. At bigla namang may lumabas nga na binigay at ibinato nga patungo kay Razor. Dahil nga nakapokus si Razor sa dalawa ay hindi niya agad ito namalayan. Bigla na nga lang at tinamaan nga si Razor sa kanang bahagi ng kanyang katawan. At siya namang hindi kapanipaniwalang reaksyon ni Gon. Naramdaman nga ito agad ni Jake. Sa ngayon ay yun lamang mga boss. Salamat sa panonood. At sana ay mahintay nyo pa ang susunod.